Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ito ang part 1 ng mga hayop na mahusay gumawa ng bahay. May kilala niya rito ang 6 na hayop na talo pa ang mga karpintero na naturingang engineer ng kalikasan. Mula sa ibon na magandang magdisenyo ng bahay hanggang sa bubwit na kayang dumisenyo ng underground tunnel. Ilan lang yan sa matutuklasan nyo for today's video. Umpisahan natin ang kwentuhan sa ika-6 na pwesto. Sa desyerto ng Africa, matatagpuan ang ibon na pinakamahusay gumawa ng pugad. Paano ba naman? Sobrang laki kasi nito na halos sakupin na ang buong puno. Ang ibon na nakapasok sa ating listahan ng mahuhusay na engineer ay ang sociable weaver bird. Upang lumaki ng husto ang pugad, kailangan magtulungan ng mga weaver birds sa paghabi at pagtagpi-tagpi ng mga tuyong dahon. Kaya huwag kang lalapit rito kung may hawak kang apoy kasi siguradong magliliyab yung pugad kaya kawawa naman yung mga ibon. Ang ganito kalaking pugad ay maaaring lumawak ng 20 talampakan at bumigat ng 1 tonelada. Grabe no, ang bigat pala ng pugad na to. Dahil dyan, ginawa nila ito sa matitibay na puno gaya ng akasya o di kaya ay sa mga poste ng kuryente para hindi bumigay ang kanilang pugad. Gaya ng isa na ito na ginawang pugad ang poste. Kinailangan tuloy tanggalin ito ng mga tao dahil peligro itong masunog at magsanhi ng abala sa mga tao. Ang tawag rito, community nest. Dahil para na silang komunidad na magkakasama sa loob habang namumugad at nag-aalaga sa kanilang pamilya. Ang ganito kalaking pugad ay pinamamahayan ng 100 pares ng weaver bird na nagtutulong-tulong sa pagpapanatili at pagpapatibay ng kanilang pugad. Kung merong kalaban na aatake gaya ng cobra, trabaho ng mga nakatatandang ibon na bugawin ito palayo sa kanilang bahay. Nakapwesto ang lagusan sa ilalim ng pugad para hindi ito madaling pasukin o akyatin ng mga kalaban gaya ng gutom na pusa. Malamig rin daw ang loob ng pugad na ito dahil tuwing tanghali, umiinit ang paligid ng hanggang 39 degrees Celsius. Pero sa loob ng pugad, nasa 8 degrees Celsius lang. Grabe, para palang may aircon sa loob ng pugad ng weaver bird. Wow, buti pa sila may aircon. Pero alam mo, buti na lang at ang weaver bird ay nagtayo ng bahay sa ibang bansa. Kasi pag sa Pilipinas sila nagtayo ng bahay, baka singilin pa sila ng building permit at tax. Alam mo naman sa Pilipinas, lahat na lang ng bagay may kailangan kang bayarang buwis. Oh, alam mo na itong sasabihin ko ha. Mag-subscribe sa Free Thinking Pinoy Channel para marami kang matutunan tungkol sa mga hayop. Kaya dali, subscribe na! Ang panglimang hayop na mahusay na engineer ay ang daga na matatagpuan lang sa kapatagan ng North America. Ito ang prairie dog. Isa itong uri ng rodent na malapit na kamag-anak ng squirrel. Kasali sila sa ating listahan dahil sa ingrande nitong bahay sa ilalim ng lupa. Kapag pumasok ka sa kanilang bahay, makikita mo kung gaano kakomplikado ang pasikot-sikot na binubuo ng kanya-kanyang kwarto. Ganito ang madalas na disenyo ng kanilang lungga. Merong nursery kung saan nila pinagsasama-sama ang mga bagong silang. Merong kwarto kung saan sila natutulog. Merong hiwalay na mas mainit na kwarto tuwing taglamig. Ito naman ang kwarto kung saan sila umiihi at pumupupo. Dito naman nagpupulong-pulong ang mga daga at ang flood chamber kung saan naiipon ang tubig tuwing umuulan. Ang galing no? Naisip yon na idisenyo ng daga. Hindi lang pala sila cute, ang tatalino rin nila. Ang bahay ng prairie dog ay may lalim na 3 hanggang 14 na talampakan. Pwede nitong sakupin ang lupa na may lawak na 16 hanggang 33 feet. Ang bawat lungga ng prairie dog ay pinamumuhayan ng isang lalaki kasama ang kanyang 4 na asawang babae na nag-aalaga sa kanyang mga anak. Naks naman, daming asawa pala ng mga chick boy na to. Ang tawag sa pamilya ng prairie dog ay colony o kung minsan, coterie. Sa ganitong kalawak na lugar, pwede itong tirahan ng libo-libong pamilya ng prairie dog. Magkakadikit-dikit kasi ang bahay ng prairie dog na tinatawag na interconnected network.
Ibig sabihin, ang bawat bahay ng pamilya ng prairie dog ay may lagusan papunta sa bahay ng kanilang kapitbahay. Kapag ang lugar na may maraming bahay ng prairie dog ay nagsama-sama, ang tawag doon ay town o sa madaling salita, bayan ng mga daga. Hindi mo nga lang makita ang bayan ng mga daga kasi nasa ilalim ito ng lupa. Ang isang town o bayan ng mga prairie dog ay pwedeng pamugaran ng 100 daga. Noong taong 1901, nadiskubre sa Texas ang pinakamalaking bayan ng prairie dog na umabot sa lawak na 6 na milyong ektarya at pinamugaran ng 4 na milyong piraso ng prairie dog. Grabe, halos kasing lawak nun ang buong isla ng Luzon na sinakop ng mga daga. Mahalaga sa prairie dog ang magkaroon ng bahay sa ilalim ng lupa dahil pinoprotektahan sila nito sa pabago-bagong panahon gaya ng taglamig at tag-init. Tuwing panahon ng tag-init, andito natutulog ang mga prairie dog kung saan nasa 10 degrees Celsius lang kaya mas maaliwalas dito kaysa lumabas ng bahay. Meron kasing sistema ang kanilang bahay para pumasok ang malamig na hangin. Gumagawa sila ng mataas na hukay ng butas kung saan haharangin nito ang ihip ng hangin. Ang ganitong estilo ay pareho lang din sa syudad. Hindi ba napansin mo na mas malakas ang hangin sa kalsada pag may nakaharang na building? Dahil dyan, ang hangin ay hihigupin ng mas mababang butas dahil mas malakas ang pressure sa pwestong ito kumpara sa low pressure ng mataas na butas. Pagkatapos nun, hihigupin ng mababang butas ang malamig na hangin at lalabas ito sa mas mataas na lagusan. Dahil dyan, nagiging malamig ang bahay nila sa ilalim ng lupa. Siguro, ang pinakamalaking tulong ng pagtira sa ilalim ng lupa ay nakakaiwas sila sa atake ng mga gutom na hayop gaya ng agila. Pati ang mga fox at honey badger nahihirapang pumasok sa masikip na butas kung saan nagtatago ang mga prairie dog. Dahil sa husay at talino ng mga prairie dog, karapat-dapat lang natanghalin natin sila bilang isa sa mahuhusay na arkitekto sa Animal Kingdom. Pang-apat sa ating listahan ng mahuhusay na engineer ay ang hayop na madalas katakutan sa pelikula. Matinik rin itong hunter na madalas makikita sa inyong bakuran. Ito ang mga notorious na gagamba. Kasali sila sa ating countdown dahil veterano ito sa paggawa ng bahay gamit lang ang kanilang sapot. Sa totoo lang, nagagalingan ako sa mga gagambang ito dahil alam nila kung paano gumawa ng bahay kahit wala namang nagturo sa kanila kung paano. Tsaka nakakabilib yun dahil gamit lang nila yung sapot na lumalabas sa kanilang puwet. Ang ganitong istruktura ng sapot ay hinahabi ng gagamba na tumatagal lang ng 1 oras para tapusin. Kapag may napadikit ritong insekto, hudyat yon na mayroong biktima na nahuli ng kanilang bitag. Alam mo ba na ang isang hibla ng sapot ay mas matibay pa kaysa sa bakal? Napag-alaman ng mga scientist na 5 beses na mas matibay at mas flexible ang sapot ng gagamba kaysa sa alambre na magkasing kapal lang. Dahil sa tibay ng kanilang sapot, nakagagawa sila ng matibay na patibong na kayang humuli ng malalaking hayop. Ito ring sapot na ito ang dahilan kung bakit maraming disenyo ng bahay ang pwedeng gawin ng mga gagamba dahil sa tibay ng kanilang sapot. Merong orb, funnel, sheet at tangle. Lahat ng ito ay mabusising dinisenyo ng gagamba, pruweba sa kung gaano sila kahusay na arkitekto. Meron namang ibang species gaya ng trapdoor spider na gumagawa ng sapot sa ilalim ng lupa. Tapos, kapag merong napadaan na insekto, saka sila aatake. Nararamdaman nila ang vibration ng kanilang sapot kapag natatapakan ito ng insekto, hudyat kung kailan sila aatake. Noong taong 2022, nadiskubre sa kuweba ng Albania ang pinakamalaking sapot na ginawa ng mga gagamba. Nang sinukat nila ang buong sakop ng sapot, may lawak daw ito na 97 square meters. Ayon sa tansya ng mga nakadiskubre, lagpas 100,000 gagamba raw ang nakatira rito sa loob ng kuweba. Marami daw kasing insekto na midges ang nananahan dito na pangunahing pagkain ng mga gagamba.
Noong year 2017, nagulat ang mga residente sa Jerusalem, Israel dahil sa nasaksihan nila ang gubat na nabalot ng sapot. Ayon sa report ng mga taong nakatira rito, pagkagising daw nila ng umaga ganito na ang kanilang naabutan. Ibig sabihin, ginawa lang ito ng mga gagamba ng isang gabi lang. Wow, ang sipag naman pala ng mga gagamba gumawa ng bahay. Natapos nila ito ng isang gabi lang. Sa ngayon, hanggang dito na muna ang ating countdown dahil sa susunod kong video upload, doon nyo makikilala ang top 3, top 2 at top 1 sa mga pinakamahusay na karpintero sa Animal Kingdom. Abangan nyo yung part 2 dahil mas amazing yung mga makikilala nyong hayop. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Ashley. Hello rin kay Kulot Mendoza Batolan. Team Urios at Comelec. Advance happy birthday kina Papa Arthur at Vince Leonard. Natalie Hope at happy birthday kay Kuya Earl Nathaniel. At kina Ate Gwen, Glenn at OG Villaraza Arofo. Maraming salamat sa inyong panonood. Now see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!